Bilang isang magiting na road warrior ay hindi na bago kay Casimero ang dumayo sa iba't ibang teritoryo. Sa katunayan, 10 bansa na ang kanyang nilusob para harapin ang kanilang mga pambato. Impressive. Nariyan ang Nicaragua, Mexico, South Africa, Argentina, Thailand, Panama, China, United Kingdom, Amerika at ang pang-10 ay ang South Korea. Kilala ang huling bansang nabanggit sa kanilang magagandang dalagita at syempre ang kanilang mga telenovela. How ironic, nang ending mismo ng laban ay naging K-drama dahil biglang nagdrama nang matikman ng bangis ng tinaguriang Cuatro Alas. It has begun. December 3, 2002 ang itinakdang laban ng dalawang top-rated na super bantamweight. Inaabangan ang pagbabalik ni Casimero sa mga panahong ito nang matenga ng higit 1 taon dahil sa kaliwat ka ng kontrobersya. Nag-umpisa ang lahat ng biglang lumabo ang relasyon niya sa dating promosyon. Nasundan pa ng hindi inaasahang karamdaman, resulta ng pagkakansela sa laban. Hindi lang yung boxing, akalain nyo na yung boxing wala kang problema doon. Marami kang mga pagsubok na kailangan mong pagdaanan. Kaliwat kanan din ang mga conspiracy sa kung ano ang mga pangyayari sa likod ng eksena. Hindi may tatangging iniiwasan at kinatatakutan lalo na sa bantamweight division. Inside the strike zone, he wants to throw bombs. That's Casimero's style. Yep. At sa tuluyang pag-akyat ay kailangang hagapangin ang makitin na daan hanggang maabot ang pinakatuktok. Sa higit 1 dekada ni Casimero sa larangan ng boxing ay ito ang unang beses na may ganitong pangyayari. Ito nga po na ay parang walang ideya kung ano ang pinasok niya. Sa una ay ganado at malakas ang loob dahil kampante sa boxing skills niya. Ngunit ang hindi niya alam ay halimaw pala ang makakasagupa niya. Kung tutusin ay respetado rin itong si Akaho bilang isang veterano na may magandang kartada. May 17-year experience na bago sinagupa si Casimero. Hindi lang yan dahil may 17 winning streak din ito. Akalain mong 5 Pinoy ang nadali nito at lahat ng iyon ay via KO. Impressive. 2 beses sumubok maging kampiyon ngunit bigo sa unang salang para sa WBC Super Flyweight title. Hindi rin umubra kontra sa makunat na Thai fighter para sa bakanting WBO Bantamweight title. Dito ay talagang nakatikim siya ng kasing tulad din ng nangyari sa laban niya kay Casimero. Pangbardagulang strategiya kaya panay reklamo dahil marumi rin maglaro itong dating tinalo ni Magsayo. Sa kasamang palad ay hindi niya kinaya ang pressure ng katunggali at nakaligtaang protektahan ang sarili. Defeated. Mula noon ay pipitsuging katunggali na lang ang itinatapat sa kanya hanggang dumating ang pagkakataong si Casimero ay naghahanap rin ng pwedeng pagpawisan. Sa pag-akyat niya lang sa super bantamweight ay saktong bakante at nag-aantay rin si Akaho sa mga bigating oportunidad. At ayun na nga, sa sobrang gigil niyang makabalik ay talagang puspuso ng paghahanda. Walang ideya ang Hapon kung anong mapaminsalang dilubyo ang hahagupit sa kanya. Talagang medyo malas lang dahil siya ang napagbuntungan ng tensyon at galit na kailangang ilabas. Sa entrada pa lang ay ganadong-ganado si Akaho at halatang pinaghandaan ng husto. Sa unang round ay parehong nagpapainit ang dalawa sa gitna habang kinakalkula ang bawat isa. May mga big punches si Casimero na nagmimintis dahil kulang sa setup pero napapatras pa rin si Akaho dahil ramdam niya ang lakas ng suntok. Pinag-aaralan rin ni Casimero ang mga posibleng reaksyon ni Akaho sa mga feints niya. Kapag dikitan
ay mahilig rin tong yumuko at nag-uumpisa ng magreklamo dahil raw sa mga tira sa likod. Nagpamalas rin dito si Alas ng matinding depensa, indikasyon na hindi lang puro atake kundi dapat balanse. Nagkabatuhan ng mga big punches at kahit papaano ay kumonekta rin ang Hapon sa sentido ni Casimero. At dumating ang hatol sa pagpataka ng second round. Umpisa pa lang ay umapak na agad sa pedal ang Pinoy by throwing a deadly 1-2 combo. Biglang tumaas ang pressure at tensyon, kaya medyo natataranta si Akaho, gawa na rin siguro ng adrenaline sa laban. Kakareset pa lang, abay walang patawad at agad sumalo ng overhand at sinundan pa ng left hook, at ito ang naging umpisa ng kalbaryo ng Hapon. Subalit merong tinatawag na lucky punch at sa pag-overcommit ni Alas ay sumalo siya ng counter check hook na nagresulta ng isang flash knockdown. Ngunit gragi si Akaho dito kahit siya ang nakapuntos. At tila nakaamoy ng dugo si Casimero kaya mas lalong naging agresibo. Test your might. Nang hihiram na lang ng lakas sa lubid at lahat ng suntok ay talagang malulutong. Finish him. Ultimo ang corner ni Casimero ay napapasigaw na lang ng Finish him. saan ka nakakita ng kamay lang ang tinamaan, subalit lipad ang buong katawan. Hindi lang yan, dahil meron pang mga tira sa bodega sa gitna ng walang pakundangang kombinasyon. Biglang pumagitna ang referee at ito ang nakitang oportunidad ni Akaho to get his way out. Pagkasenyas ng referee ay tila nagkaideya si Akaho sa kung ano ang susunod niyang estratehiya. Sigaw sa corner ng Pinoy ay nagdadrama lang yan dahil paiyak na. Pinanindigan na nga ni Akaho ang kanyang bagong strategiya at tila ayaw nang tumayo para ituloy ang laban. May pailing-iling pa kaya talagang dismayado ang mga nanood at pumunta. Sayang yung binayad ng ticket, hindi lalaban ng ayos, ang mahal ng ticket. Paluhod-luhod pa nga kahit kita naman sa slow-mo na hindi direktang tumama ang nasabing suntok sa batok. Success ang plano ng Hapon kaya no contest ang hatol. Ngunit inamin naman niya kalaunan na talagang siya'y nasaktan at nadomina ng Pinoy sa kanilang laban. Kaya binaliktad ang resulta via knockout at agree ang lahat maski ang mga Hapon na ito'y tamang desisyon. Excellent. Dahil dito ay mas lalong dumami ang fans ni Casimero sa Japan dahil alam nila na siya ang nagwagi. Naging magandang senyales ito kaya nag-invest palalo ang kanyang Japanese handler na isa ring dating kampyon, Masayoki ito. At tatanggap naman ni Ryo Akaho na siya'y natalo at talagang nasaktan sa mga patama ni Casimero. Kaya kalaunan
ay binaliktad ang resulta pagkatapos niyang magbigay ng testamento. Give your respect. Maraming ups and downs na pinagdaanan, subalit kanyang pinagpatuloy ang arangkada. Legit na talagang matibay, mapapisikal man o mentalidad. I'm a real monster! Walang inatrasan at handang gulantangin kung sino man ang itapat sa kanya. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. Kahit anong klase ng pagbalasa, basta itong kwadro alas na, abay tiyak, tatao bang mesa?